ng mga nagbabagang balita. 4 kalaboso matapos mahulihan ng higit sa 5.4 milyong halaga ng shabu. MNWD humirit ng taas singil sa tubig sa luwa. Waras Bridge na nagkukonekta sa Baaw at Iriga City bubuksan na sa mga motorista bukas. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Kalaboso ang 4 na sospek matapos mahulihan ng higit sa 5.4 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu. Pulisya may panawagan sa komunidad. May ulat si John Amador. Isang high-impact operation ang ikinasa ng Regional Police Drug Enforcement Unit 5 sa Zone 4 New San Roque, Pili. Pasado alas 5 ng hapon kahapon, ilang araw na tiniktikan at minonitor ng mga otoridad ang mga sospek bago ikinasa ang operasyon. Yung pagkakaaresto po ng 4 na personalities po na yan, napag-alaman po namin na mga bago po yan dito. Mga within 2 months pa lang po sila sa aming AOR. Ito pong subject, target person namin is nagre-rent po siya ng apartment po dito sa Barangay New San Roque. Bale, yung 3 po na personalities is sila po yung nag-deliver po. Pero isa lang po yung lugar nila. Pawang taga Dalipuga, Iligan City ang 4 na mga sospek. Kabilang ang isang 36 anyos na babae. Nasamsam sa mga sospek ang aabot sa 800 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 5,440,000 pesos. Sa ngayon, sir, they are already in our custody here in PDMPS. Kasama po mga ng recovered evidences. Piniprepare na rin po yung mga appropriate charges against them po under RA 9165. Medyo nagulat nga po ako sa ganong klaseng volume, yung salubong po sa akin dito. But I'm very thankful po sa aming regional director, sa kanyang mga guidance, and yung interagency po, inter-coordination po ng ating regional headquarters. At the same time, yung provincial intelligence unit po namin, ginagay din po kami. And yun nga po, ito po medyo mahaba-habang surveillance po ang kinandak po nila. Thankfully po, na positive po yung operation, kaya po we are very thankful here in Pili kasi isipin na lang po natin kung na-distribute po yun sa hindi man po dito sa AOR ng Pili but within Camarines Sur po. At least marami po tayong masisave ng mga possible victims po nitong illegal drugs. Gayunpaman, upang maiwasan ang iligal na droga sa pagpasok sa probinsya, may panawagan ng PNP sa bawat miyembro ng komunidad. Hinihikayat ng otoridad ng publiko na makipagtulungan sa kanila at agad ipagbigay alam kung may kaduda-dudang mga individual sa kanilang lugar para masawata ang kahalintulad na krimen. Ini-encourage po namin ang mga citizens po, especially ng PDMPS, na mag-report po sila for any suspicious activity or at any instance na may crimes po silang na-witness. Open po ang aming opisina para po sila ay magreklamo at mag-share po ng kanilang mga informations na nalalaman. At the same time po, hindi naman po namin to kaya ng mag-isa, so kailangan po talaga namin ng tulong ng ating community. Sila po yung magsisilbing tenga at saka mata natin po sa labas. John Amador, CSN. Nakabinbina sa Local Water Utilities Administration o LUA ang hirit at taas singil sa tubig ng Metropolitan Naga Water District o MNWD. Maaprobahang rate increase gagamitin sa karagdagang water facilities ng Water District. Narito ang ulat. Nakabinbin pa sa Local Water Utilities Administration o LWA ang hiling na aumento sa singil sa tubig ng Metropolitan Naga Water District o MNWD. Ayon sa Water District, taong 2009 pa nang huli silang nakapagtaas o adjust sa singil sa tubig. Matagal na natin hinihingi ito. Since 2009 pa ito. So, ito kasing pagtataas ng tarifa ng tubig, kailangan every 5 years nagre-request kami sa LUA. So from 2009 to present, wala tayong rate increase na ginawa. So ngayon lang tayo nagkaroon ng request sa LUA na magkaroon ng rate increase. Itong rate increase na ito, actually, gagamitin din naman natin to sa mga proyektong ginagawa ng MNWD. Yung pagpalit ng mga water line,
pag-construct ng mga pumping stations, especially itong gagawin nating surface water. For the first time, surface water na gagawin ng MNWD. Ito yung pagtutulungan between Kawadi at NIA para mahinto muna natin temporarily ang pagdidrill ng mga water wells, mga wells natin. Kasi medyo nadideplete na ang mga well sources natin. So too much extraction na tayo. Sa ngayon, 12.50 per cubic meter at 125 pesos ang minimum rate ng MNWD. Ang ni-request namin sa LUA is nasa 17. Nasa 1750. So, hindi natin na sigurado yan kung iyan talagang ibibigay ng LUA. Pwedeng bumaba pa yan. So, pwedeng bumaba pa yan. Pwedeng mangyaring 16 yan. So, hindi pa natin alam. Sakali man umanong maaprubahan na ang kanilang rate adjustment, higit na mababa pa umano ito sa ibang water districts. Mas mababa pa tayo sa ibang lugar. Kasi ang Legazpi Water District nasa 200 plus na sila. Ang Naga City ngayon is nasa 1250 pa lang. Ang per cubic ng Legazpi is nasa 2380 ata. So ang minimum nila is nasa 238. Tayo nasa 1250 per cubic. So ang minimum natin is 125. So medyo malayo tayo masyado. So kung magtataas tayo, minimal lang naman. Kailangan umano ang water rate adjustment para sa pagpalit ng mga transmission line na kailangan at mga pumping stations na ongoing ang konstruksyon at kailangan pang itayo para sa mas maayos na serbisyo ng water district. Jan Amador, CSN. Simula bukas na muli sa mga motorista ang Waras Bridge na nagkokonekta sa lungsod ng Iriga at bayan ng Baaw sa Camarines Sur. Ayon kay Camarines Sur 5th District Congressman Mix Villafuerte, malaking hakbang ang muling pagbubukas ng tulay sa transportasyon na ilang buwan ring hindi nagamit matapos masira ng bagyong Christine noong nakaraang taon. Dahil sa pagbubukas ng naturang tulay ay mas mapapagaan nito ang daloy ng trapiko at magbabalik na rin sa normal ang ekonomiya sa mga apektadong lugar. Nagpapasalamat si Representative Villafuerte sa mga otoridad at sa DPWH dahil sa pagsasaayos ng naturang tulay at pagpapatayo pa ng karagdagang tulay at infrastructure projects sa Rinconada area. Magbubukas na ang Waras Bridge. It will go back to normal when it comes to economy, pang-araw-araw na pagkabuhay, pati mga estudyante na apektuhan nung nawasak dahil sa bagyong Christine. From here, we are looking to build more bridges. Habang tumatanda na ay lapitin na rin ng sakit ang isang individual, lalo na pagtungtong ng senior age. Ngunit ano-ano nga ba ang mga karaniwang sakit na tumatama sa mga senior citizen? Narito ang ulat. Inabutan ng Cancer News si Tatay Cirilo kasama ang kanyang anak sa Health Center Clinic sa Pili Capital upang ipatingin ang kanyang nararamdaman. May iniinda na raw na sakit si Tatay Cirilo at hindi na rin siya makalakad ng maayos dahil na rin sa mga sugat sa kanyang paa. Si Tatay Cirilo kasi na-diagnose na may diabetes. Mayroon kasi siyang daw niya parang papaman lang, hindi pa man sabing diabetes. Paano kaya siya? Mayroon siyang high blood. Tapos may inom-inom na siyang salbutamol. Sa ngayon, yan lang nasakit na niya. Yung niya, asthma, wala naman. Yung rashes lang. Ayon sa health expert na si Dr. Melvin Malyari ng Provincial Health Office ng Kamsur, isa ang sakit ni Tatay Cirilo na diabetes sa karaniwang sakit na tumatama sa mga senior citizen. Maliban sa diabetes ay common rin sa mga seniors ang sakit sa puso, high blood, uric acid at iba pa. Ang mga common na na-encounter namin, usually matataas ang mga blood pressure, tapos sa mga laboratory matataas ang cholesterol, gano'n, minsan mga blood sugar, tapos uric acid, tapos mga common, mga gano'n, mga common na nila, mga na-encounter namin dito.
Kaya naman paalala ng health experts sa mga lolo at lola, lalo na sa kanilang mga kinakain araw-araw. Iwas lang sa mga usually maaalat para sa mga matataas ang blood pressure. Tapos sa matataas naman ng mga blood sugar, bawas sa pagkain ng mga carbohydrates gaya ng kanin, mga pansit, mga tinapay, mga gaganyan po. Tapos iwas ng matatamis. Tapos iwas po sa mga prito-prito, matataba, tsaka mamantika mga pagkain. Ngayong linggo, ginugunita ang Elderly Filipino Week na kumikilala sa kontribusyon ng mga senior citizens sa bawat pamilya, komunidad at sa buong bansa. Jem Garcia, CSN. Nasa 800 residente ng Nabua Camarines Sur ang benepisyaryo ng Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng DSWD at ng 5th Congressional District ni Congressman Mix Villafuerte. Narito ang ulat. 4 na buwan ng buntis si Loren Lumeda ng Nabua Camarines Sur. Dahil sa kanyang pagbubuntis, huminto muna sa pagtatrabaho si Loren kaya umaasa muna siya sa kita ng kanyang kinakasama at planong magpatayo ng maliit na negosyo. Needs po para sa like yung sabon, baby bath, gano'n. Para paglabas niya, meron ng magagamit. Si iba sa panghanap buhay natin. Isa lang si Loren sa nasa 800 mula sa Nabua na benepisyaryo ng ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Katuwang ang opisina ni 5th District Representative Mix Villafuerte. Ang AKAP ay isang social assistance ng pamahalaan na target ang mga low income at minimum wage earners na apektado ng mataas na inflation. Isa itong one-time 3,000 cash grant sa mga qualified beneficiaries para makatulong sa basic needs ng mga benepisyaryo. Ayon kay Kong Mix Villafuerte, batch 1 pa lang ito ng mga benepisyaryo ng programa at susunod na ang iba pang bayan sa Rinconada. Una, salamat sa DSWD, kay PBBM sa programa na nagbibigay tulong sa educational, medical, livelihood assistance dito po sa Rinconada area. Today we're in Nabua, batch 1. Tomorrow we will be in Iriga. At ubusin po natin ang lahat ng bayan nang sa ganun, mas marami tayong maabot ng mga tunay na mga nangangailangan ng mga beneficiaries. Malaki umano ang maitutulong ng ganitong programa para sa mga benepisyaryo na makadagdag sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Thank you po Kong Mig sa assistance po na binigay ninyo. Malaking tulong na po ito sa akin. Thank you po. Dakulong tabang po para makatabang ka na mo, makabakal sa bugas, makabakal sa bulong, ako naman po maintenance. Sobra pong pasalamat po kay Kong Mix dahil po sa tabang niya po sa dito. Dakulong tabang po. Nick De La Cruz, CSN. Finals bound na ang concert and marching band mula sa Bicol High School for the Arts and Culture sa National Competition for Young Artists. Banda, pinaghahandaan na ang kanilang finals performance sa Nobyembre. May ulat si Regine Bue. Finals bound na sa National Music Competition for Young Artists ang concert and marching band ng Bicol High School for the Arts and Culture mula sa Camarines Sur. Ang banda nirepresenta ang Bicolandia sa Symphonic Band sa naturang kompetisyon. Ginanap ang national semifinals nitong Oktubre 4 sa Shell Philippines Courtyard sa building ng National Museum of the Philippines. Tinanghal nila ang kanilang galing sa pamamagitan ng pagtugtog ng Sarumbanggi March, Alva Mar at Fedri Overture na umantig sa damdamin ng mga nanood. Ayon sa Assistant Band Director na si Joyce De La Vega, ang resulta ng mahabang oras ng paghahanda at disiplinado nilang ensayo ang ilan sa mga naging tulay sa tagumpay na ito. Sobrang saya po namin kasi yun, madami kaming na-inspire na mga band din na pwede kaya rin nilang makaabot sa national kung ibibigay lang talaga nila yung best nila. Alam kong magagaling din ang mga Bicolano musicians. Marami pang pwedeng makaabot doon. Basta ibibigay lang yung love for music and yung patience and tiyaga para makarating doon. Para sa mga estudyanteng kasali sa banda, ito ay isang hindi malilimutang karanasan na nagbigay sa kanila ng lakas ng loob at inspirasyon na ipagpatuloy ang pagpapaunlad at pagpapausbong ng kanilang talento. We never really assumed na makakapasok kami kasi ang gagaling po nilang lahat. Tapos parang, ay wala na to, ganyan. Give up na lang. Pero may little hope pa po sa loob namin na sana makapasok.
And then, nung nag-announce na po na kasali po kami, super saya po talaga namin. Nagtalon-talon kami doon, tapos nagparawan. So, super saya po. Unexpected po to. Tapos, gabos po, nagkururahaw, arugyan. Masaya pong experience to. Nakabali po kami sa finals and i-represent po namin yung Bicol Region and Kamsur. Labis ang kanilang pasalamat sa suporta ng paaralan, mga magulang at lalo na sa provincial government sa pamuno ni Governor Elry Villafarte na naging tulong sa pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Sobrang saya namin and naiyak kami pati yung mga parents kasi grabe po yung effort din ng parents na hanggang sa pag-Manila, sinamahan nila. And during practices, sila yung nagluluto, nagtumutulong sa akin sa pag-assist. And laking pasasalamat po namin dahil tinulungan kami ng Province of Camarines Sur ng support ng almost 100% sa food, transpo, and other expenses na pwedeng magastos namin doon. Binigyan niya po kami. Dahil nga sa tulong ng Province of Camarines Sur ni Governor Elry Villafarte, maraming salamat. Thankful po kami dahil yun, nalutas po ng Province of Camarines Sur ang problema na hinaharap namin nung time na before umalis dito sa Bicol papunta sa Manila. Maraming salamat po sa mga tumulong sa amin, lalo na po sa Province of Camarines Sur through Governor Elry Villafarte. Sa mga parents po na palaging andyan para sa amin, maraming salamat po sa suporta at alaga nyo na binibigay sa amin. Bisak faculty and staff, thank you po sa laging pag-aagabay sa amin. Thank you po sa suporta. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta po sa amin, lalo na po yung mga parents, teachers, and other people po na todo po ang suporta sa amin. Samantala, ayon sa grupo at guro, asahan umano ang mas higit na performance ng grupo sa darating na final round ngayong Nobyembre. Regine Boy, CSN. Approval na lang mula sa Food and Drugs Administration o FDA ang hinihintay ng proudly made in Kamsur na Coca-Cola na ang lasa carbonated drink na made from coconut. Narito ang ulat. Hindi na bago ang produksyon ng nyog sa rehiyon ng Bicol, pero may bagong hatid ang Kamsur na kayang-kayang makipagsabayan sa world market. Ang Coco Bay Soda na may tropical taste, no sugar added at sweetened with stevia. Ito ang Coca-Cola. It tastes like cola but made from coconut water na proudly made sa Kamsur. Ayon kay Gov. Elry Villafarte, approval na lang mula sa FDA ang hinihintay bago maging available ito sa merkado. FDA and yung packaging. So, antay lang natin, launch na natin. Global product from Kamsur. Sa Oktubre, inaasahang tapos na ang huling verasyon ng produkto. Kompleto na mula sa final taste hanggang sa packaging. Pero nilinaw ng provincial government na hindi pa ito ibebenta sa publiko hanggat wala pang kumpletong approval mula sa Food and Drug Administration o FDA. Samantala, higit pa sa isang bagong produkto, malaking tulong ito sa lalawigan lalo na sa ekonomiya at kabuhayan ng mga coconut farmers sa Kamsur. Sa loob pa lamang ng pagawaan, tinatayang nasa 700 hanggang 1,000 na manggagawa ang kakailanganin. Isang malaking oportunidad para sa lokal na trabaho at industriya. Ito ay hindi lamang inumin, kundi pruweba na ang agrikultura ay pwedeng maging makabago at sa Kamsur, magsisimula ang pagbabago. Regine Boy, CSN. Sumalang sa 2-day team building at personal development ang Kamsur-made artist. Ilan sa kanila nag-share ng experience sa naturang aktibidad. Narito ang ulat. Sumailalim sa 2-day brand building and personality development workshop ang Kamsur-made artist. Ginanap ang workshop noong October 4 to 5 sa D-Farm sa bayan ng Bula. Layunin ng nasabing workshop na palakasin ang brand at identity ng bawat Kamsur-made artist at mabigyan ng mga kinakailangang kaalaman para naman sa kanilang personality development na maaari nilang magamit sa music industry bilang mga new artist. Kabilang sa event ay ang kanilang resource speakers na sina Eric Del Rosario at Mary Chris Tagum na nagbigay ng kani-kanilang pananaw tungkol sa nasabing workshop. Everything about the workshop was really exciting.
yung experience, the environment, the ambience here at the farm. And I get to learn more about the artists, their identities, their personalities, their characters, na pwedeng magamit ng E3E management para i-build yung career nila, their professional journey. And of course, to teach them more about these things. Sobrang humbling yon on my end as resource speaker. For the aspiring artists and professionals, talagang napaka-importante nitong workshop, especially for branding, and same goes with the personality development. And I really do hope na yung mga young artists natin today, they were able to really express themselves talaga professionally as an artist, and talagang makakakonect sila sa audiences nila, since talagang napaka-importante na they really make connections to the people. Kabilang sa mga artist ng Kamsur Made ay ang grupong Gems at Uptown Syndicate. Naman natutunan namin kung paano i-boost yung confidence at the same time yung overcome yung mga weaknesses namin about sa pagiging artist. Ayun, so far naman maganda, masaya yung experience. Natutunan namin kung ano yung kahalagahan ng self-awareness, and may improve pa pala, and pwede namin may apply para ma-improve yung daily life, and di lang sa music. We're really blessed to have people who's gonna help us like that. So yung mga really take to heart Kamsur Made. You guys are really fortunate to have a team that wants to help you elevate yung skills nyo, yung pagkatao nyo. Kasi it's not just music eh. Kailangan yung personality development. Ano rin yun eh, talent is just part of it. But yung how you deal with other people, how they perceive you, importante yun. And yun ang napag-aralan nila in this, how to behave yourself in different scenarios, how to achieve more success for yourself. Kaya talagang I hope they take it to heart, and they always feel grateful and humble with all the things that they're receiving. Sa huli, naging matagumpay ang naturang workshop at sa ngayon ay nakalatag na ang mga sunod na kaganapan sa karera na tinatahak ng Kamsur Made. Jan Garcia, CSN. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.